Manalangin mga kapatid sa salita ng ating Panginoon sa oras na ito. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, hari ka sa tanang hari, O Lord God, sa oras na ito, Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa aking sarili. Wala po akong aking alam, wala po aking karunungan, nga akin lang, Lord. Kundi, Lord God, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, let your will be done, Panginoon. Gamitin mo lang po ako mightily, powerfully, Lord, at hallelujah, itago mo lang po ako sa iyong likuran, Panginoon. Patawarin mo po ako, Panginoon, kung saan po ako nagkakamali sa isip man, sa salita, sa gawa, sinasadya o hindi man, O Lord God. Sa oras na ito, Lord God, hallelujah, ikaw po ang manguna, Lord God, dito sa BR ng area of Sanctuary, Lord God. Anumang kabigatan na pinasa ng aking mga kapatid, Lord, magkaroon ng kasagutan, magkaroon ng solusyon, Panginoon. Ang mga may problema man, anumang problemang pinagdaanan, mabigat man ito, Panginoon, hindi po aksidente, Lord God, na sila po ay dinako mo dito bilang makarinig ng iyong mga salita. Lord, paano po ba namin ma-quiet ang iyong aming utak, Panginoon, kung kami po ay puno ng anxiety, dami na po kaming problema. But sa oras na ito, Panginoon, ikaw po, hallelujah, ang manguna sa iyong lingkod. Gamitin mo lang po ako mightily, powerfully, Lord God, na hindi po ang aking sarili ang makita, kundi, Lord, ang iyong kapangyarihan. Lord God, double portion of your anointing, Panginoon, ipagkaloob mo po sa akin, Lord. Wala po akong magagawa, Lord, kung wala po kayo. Kaya sa oras na ito, Panginoon, hallelujah, ikaw po ang manguna sa akin. Hallelujah, I claim victory at sa lahat ng distraction, Panginoon, wala po siyang karapatan. Sa oras na ito, Panginoon, na papasok dito sa BR, kundi, Lord, lahat ng papasok dito, Lord, hallelujah, na alis, Panginoon, na punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng kasayahan, O Lord God. Maraming salamat, Lord. Sa iyo lamang ang mataas na papurit, pasalamat sa umagang ito. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. To God be all the glory, mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon sa oras na ito. Excited po ba tayong lahat, mga kapatid kong mahal? Excited po ba tayo? Ang ginising ng Panginoon, itaas ang kamay, igwagayway at ilundag-lundag, mga kapatid. Napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Hanggat tayo'y buhay pa, mga kapatid, purihin natin ang Panginoon. Amen. Dahil hallelujah, yun po ang pinaka-purpose ng Panginoon. Dahil pag ang tao hindi magpuri sa ating Panginoon, hallelujah, pwedeng utusan ng Panginoon yung mga bato, mga kapatid, magpupuri yun. Nako, mga kapatid, marami talaga tayong bukol dito ba? Basta ang tao pag hindi na marunong magpuri sa ating Panginoon, pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga, hallelujah, yung bato. Amen. Praise God. Hallelujah. Bukol-bukol dyan tamelag, mabukol no. Mga Bisaya, ayan. Praise the Lord, mga kapatid. Meron din po tayong listener dito sa ating Messenger. Thank you so much po sa aking mahal dyan. Nandyan po sa Messenger. Thank you so much. Suporta. At sa lahat po nandito po, mga kapatid, unang-una po ang ating Panginoon. And then pangalawa po sa ating owner na walang sawang suporta, walang sawang pagsuporta po sa gawain na ito. At salamat po sa pag-invite niyo, mga kapatid. Hindi man tayo lagi talaga nandito, but sa oras na ito, kahit natulog yung amo ko, hinaan ko lang yung boses ko, mga kapatid, ha, dahil natulog po yung amo kong lalaki, kaya ipag-pray nyo po na hindi po tayo mapakinggan o hindi po tayo makapagdisturbo, no. Pero ito po is gawain naman ito sa Panginoon, Lord, hindi ko po ito, pero ikaw po ang nagsugo sa akin. Ayan, glory to God, mga kapatid. How to quiet, mga kapatid, kung sa panahon na tayo po ay nanghina, kung sa panahon, mga kapatid, na parang ang dami nating problema. Amen. Sabi nga dito sa John, mga kapatid, sulat po ni Apostol John, mga kapatid. Amen. Ang John po, ito po ang ebanghelyo mula kay Juan, mga kapatid. Amen. Ang sabi dito, anong sabi? Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay sa sanglibutang ito. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihan, Huwag mahu huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. Praise God. Hallelujah. Purihin ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ang kapayapaan ay binibigay na sa atin ng ating Panginoon. Amen. Ang Panginoon po at ito, mga kapatid, ang nagsasalita ito. Kaya hallelujah, salamat pala sa Panginoon dahil nakilala natin ang Panginoon, nagkakaroon po tayo ng kapayapaan. Amen. Praise God. Hallelujah. 5 ways to quiet our mind, mga kapatid. O 5 ways to quiet your mind.
Every time na tayo'y galit mga kapatid, kung tayo po ay nagsalita para makapagsalita po tayo na nakaranas din po ako na 'pag galit po ako mga kapatid, nakapagmura po talaga ako 'no. Pero salamat sa Panginoon that time na hindi pa po talaga ako totally na ginamit ng Panginoon, pero mayroon po akong, doubt mga kapatid. Parang parang mayroon po akong kasalanan talaga. Malaki din talaga yung kasalanan natin 'pag tayo po ay nagmumura. Kaya ito po mga kapatid, ang sabi dito sa salita ng ating Panginoon, ang Panginoon po mismo nagsabi nito, "Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay sa sanglibutang ito. Ang ibinigay ko sa inyo, huwag magulumihan ang inyong mga puso, ni matakot man." Wow, napakaganda po yung message mga kapatid. Maraming mga takot ngayon sumubok. Dahil na-failed sila, na-failure sila, nagiging matakot na silang mag-start muli. Amen? Huwag po tayong matakot kung tayo po ay na-failure o marami man po tayong nafi-feel mga kapatid, no? Na talagang sabi natin na nahirap naman ito. Ayaw ko nang sumubok ulit, no? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya huwag po tayong matakot mga kapatid. 5 ways to quiet your mind mga kapatid. Number 1 mga kapatid, please take note. Number 1, mag-focus ka sa positibong mga bagay sa paligid mo. Oh, paano ba natin i-quiet yung ating mga puso o yung ating mga damdamin mga kapatid? Amen? Mag-focus ka sa mga positibong mga nangyayari sa buhay mo. Lahat naman tayo dito ay binibless ng ating Panginoon. At lahat naman tayo mga kapatid nakaranas, hallelujah, ng mga blessing mga kapatid. Doon ka magpukukus para po mga kapatid hindi ka magulumihan. Dahil mayroon na po tayong kapayapaan na binigay na po ng ating Panginoong Hesus mga kapatid. Pero kung hindi po tayo marunong magdala nito, nandoon talaga ah, yung anxiety, parang ayaw natin, parang lugmok tayo pag tinitingnan natin yung mga nangyayari sa buhay natin. Pero pag tinitingnan natin kung natapos na natin yung mga mahihirap na mga pagsubok, nasasabi natin napakabuti pala ng ating Panginoon. Ayan, mga kapatid, sabi dito sa Kawikaan. Okay, take note mga kapatid. Kawikaan 17 verse 22. Okay. Open your Bible. Sabi dito, ang masasayang puso ay mabuting kagamutan, ngunit ang babag na diwa ay tumatayo ng mga buto. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang masasayang puso, amen. Ang masasayang puso mga kapatid ay mabuting kagamutan. Kaya mga kapatid, kung mayroon po tayong partner na mga positive mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng energy, no? Kung yung partner mo is napaka-negative, ikaw naman yung maging positive, no? Praise the Lord. Kaya nang doon yung may peace mga kapatid o kapayapaan sa isang tao o sa isang katulad katulad na lang sa mga relasyon mga kapatid, nang doon yung kapayapaan. Yung isa marunong siyang magpapakumbaba at yung isa naman marunong din po siyang umunawa. For example mga kapatid, amen. Sa atin na tayo po ay kagrupo dito. Kung mayroon naman, hindi naman natin maiwasan na hindi pagkaintindihan, ito po mga kapatid ha, isipin mo, hindi lang siya nagkakamali or kung nagkakamali man yung mga kasamahan natin sa grupo, isipin mo rin na meron din po siyang nagagawa na maganda. Huwag po ninyong pukusan yung ginagawa niyang mali. Kasi minsan mga kapatid, ang tao po, pag isang beses nagkakamali, doon na po tayo nakapokus sa kanyang pagkakamali. Amen? Kaya, praise the Lord, parang nandoon na yung ayaw ko na siyang makinig, ayaw ko nang makinig. Hindi po ganun mga kapatid. Like katulad sa ating mga asawa, meron din po yan silang nagagawa mga kapatid na naging kabahagi mo din sa iyong buhay. Kaya wag po natin silang ikakamunian. Kung baga, mga kapatid, ayoko na sa kanya, ganito, ganyan. Isipin mo rin na meron po siyang mga negative na nagagawa po mga kapatid kong mahal. Amen? 5 way to quiet your mind, mag-focus ka sa positibong mga bagay sa paligid natin o sa paligid mo. Praise God. Kaya kung tayo po'y magpo-focus, thank you Lord dahil ganito ang buhay ko. Amen? Napakasarap po mga kapatid. Okay, number 2 na po tayo mga kapatid. 5 way to quiet your mind, mag-focus ka sa positibong mga salita.
Ayan, mga kapatid. I-focus natin sa mga positibo, 'di ba mga kapatid? Pag tayo po ay nagpo-focus sa mga positibo nga mga salita, mga kapatid, nagkakaroon po tayo ng energy. May bukas pa pala ako. Kasi kung ipo-focus mo yung sarili mo sa pagkakamali mo, lagi mo na lang sinisisi yung sarili mo, mga kapatid, hallelujah, hindi ka maging mapayapa mamuhay dito sa mundo. Parang yung sarili mo, parang lutang ka palagi. Pero isipin mo, yung mga positibong mga salita, mga kapatid, sabi nga dito sa Kawikaan, Kawikaan 15 verse 4, anong sabi? Ang dilang magaling ay punong kahoy na ng buhay. Ngunit ang kalikuan ay nilayuan ang kasiraan ng diwa. Praise the Lord. Hallelujah. Ano po daw mga kapatid? Ang dilang magaling ay punong kahoy. Praise God. Ito ang dila natin mga kapatid, ingatan po natin ito. Dahil minsan, ang dila po natin ito po yung dahilan makasunog ng kahit kunti lang ito mga kapatid, sabi sa Proverbs mga kapatid, pwede itong makasunog ng malaki mga kapatid. Amen? Kaya tayo po ay kailangan magiging ingat po tayo sa pananalita. And then mga kapatid, ako din isa po ako natamaan dito, hindi po ako accepted dito mga kapatid ha, pero isang paalala po mula sa ating Panginoon. Lahat po tayo mga kapatid, mayroon din po tayong attitude na paggalit ang isa, minsan din po din natin mapigilan na magalit. Pero ang sabi dito mga kapatid ni David, mga kapatid, kasi ang kawikaan po, ito po ay kay Song Solomon mga kapatid, no? Dapat na mag-focus ka sa positibong mga salita. Dahil pag magpo-focus ka doon, nandoon yung kasiyahan, kagalakan mo at punong-puno ng pagpapasalamat. Ang isang tao mapasalamat mga kapatid, marami po yang mga negative na mga negatibo o negative na overcome niya at naging positive. Amen po ba mga kapatid? Pag ang tao kasi mga kapatid na lagi na lang iniisip yung negative, mga kapatid, ma, ma yung ating pag-uisip o yung ating puso na apektahan po, lalo na ang ating paglilingkod sa Diyos. Kaya anong sabi dito? Mag-focus ka sa positibong mga salita. Amen? Mga positibo mga kapatid ha. Kasi minsan kasi ang tao nagpo-focus, hindi talaga ako karapat-dapat, iniwan ako ganito ganyan, maraming mga doubt mga kapatid. Pero ang sabi dito, i-focus mo ang iyong sarili doon po sa mga hallelujah, nagiging positive o positive sa buhay natin. Okay. Number 3 mga kapatid, matuto tayong mag-meditate sa Word of God. Ito po ang pinaka-importante. Amen mga kapatid. Sa kabila ng ating kabisihan, pero ginagawa pa rin natin mga kapatid na tumututok pa rin tayo sa salita ng ating Panginoon. Doon pa rin tayo mga kapatid, nagbabasa tayo. Okay mga kapatid, basahin po natin para po maintindihan po natin. Joshua 1:8 po mga kapatid. Kung meron po kayong Bible, please open with me mga kapatid. Malaya po nating basahin ang salita ng Diyos. Ayan mga kapatid, basahin po natin Joshua 1:8. Ang sabi, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa inyong bibig, kundi inyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang inyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito sapagkat kung magkagayoy, inyong pagiginawain ang inyong lakad. At kung magkagayon, magtamo ka ng mabuting kawakasan. Wow, thank you Lord. Ano po daw ang sabi dito mga kapatid? Hindi lang araw natin pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. Hindi lang araw, kung baga araw at gabi. Ano pong promise dito mga kapatid? Pag magbubulay-bulay po tayo, araw at gabi, sapagkat kung gagawin natin ito, inyong ating pagiginhawain ang ating mga lakad. At kung magkagayoy, matatamo ka ng mabuting kawakasan. Praise the Lord. Hallelujah. Ito pala ang pinaka-importante mga kapatid. Sa tuwing ikaw ay parang nababasag ka, ayaw mo na, parang naguguluhan ka, yung sarili mo hindi mo na makontrol mga kapatid, yung isip natin hindi na natin makokontrol. Ibig sabihin mga kapatid, how to quiet your meditate the word of God. Amen.
Hallelujah. Mag-focus ka sa mga positibong gawa ng Panginoon sa'yo. Huwag kang puro focus ka doon sa mga nafi-failure ka, doon sa mga nadadapa ka. Gawin natin ito para maging matatag tayo. Yung pagkadapa natin, gawin natin para maging matatag tayo, mga kapatid. Hindi para maging susuko tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Amen po ba, mga kapatid? Kailangan, mga kapatid, matuto tayong mag-meditate sa Word of God. Huwag lang po tayong maniwala sa mga naririnig natin, kundi basahin natin ang salita ng Diyos. Amen po ba, mga kapatid? Ito po ang pinaka-importante sa isang tao. Pag once ang isang tao po ay, hallelujah, makinig sa salita ng Diyos, nag-meditate sa salita ng Diyos, mga kapatid, I believe, hallelujah, na siya po ay aangat sa kanyang spiritual, mga kapatid. Pero pag ang tao na ayaw makinig sa salita ng Diyos, mga kapatid, napakagulo-gulo po ang kanyang buhay. Sabi nila, gubot pa sa lukot, mga kapatid. Yes, totoo yan, mga kapatid. Ang taong hindi maniniwala sa salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Hindi siya ano, mga kapatid, hindi siya makontento. Pero once na ikaw alam na alam mo ang salita ng Diyos, mga kapatid, marami kang natutunan. Amen? Hallelujah. Pag tayo po, mga kapatid, ay nagpupukus tayo sa kabutihan ng Diyos, sa goodness ng ating Panginoon, walang rason o walay reason, mga kapatid, na hindi tayo pagpatuloy. Pero once ang tao nakapokus siya sa mga nangyayari, sa mga negatibo sa kanyang buhay, hallelujah, yan po, mga kapatid, ang dahilan kung bakit tayo ay huminto sa paglilingkod. Yan po ang dahilan kung bakit tayo humihinto, hallelujah, sa pagpatuloy. Sana nasa tamang daan na po tayo. Amen, mga kapatid. Praise God. Matuto kang mag-meditate sa Word of God. Ano po daw, mga kapatid? Praise the Lord. Dahil ito po ang sabi po, aklat po ito ni Joshua, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Nung namatay po si Moises, mga kapatid, pinalit po si Joshua that time. Kaya naglilingkod siya. Sabi niya, hallelujah, siya ang nangunguna na naman sa mga Israelita. Praise the Lord. Kaya dito po, mga kapatid, anong sabi? Praise God. Hallelujah. Sa Genesis, kailangan lang daw magpalakas ka. Praise the Lord. Hallelujah. Magpalakas tayo. Ang ibig sabihin, magpalakas tayo sa spiritual natin. Amen? Hindi natin kaya ang battles ngayon kung wala po tayong panalangin, mga kapatid. Amen? Wala tayong matatapos dito sa mundo kung once ang isang tao hindi magpupukus sa mga positive nga nangyari. Marami na po ngayon, mga kapatid, dito sa mundo, mahirap na po pakisamahan, mga kapatid. Pero tayo na nakarinig ng salita ng Diyos at samahan natin ng pagbabasa at samahan natin ng prayer at samahan pa natin ng fasting. Pero kung hindi pa kayo nakakaalam paano mag-fasting, wag muna. Praise God. Pero yung prayer, mga kapatid, doon tayo humingi sa ating Panginoon. For example, humingi tayo ng karunungan. Lord, palakasin mo yung spiritual ko. Mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon na marinig niya sa'yo. Na Lord, palakasin mo yung spiritual ko. Na kahit anumang pagsubok dito sa mundo, kaya ko pa rin ibangon yung sarili ko. At lalo na ang aking pamilya. Yun ang pinaka-importante, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Diyos. Huwag po nating ipokus doon sa mga napipilyur ako dito. Ayoko nang sumubok ulit. Amen? Hallelujah. Tayo po, we are redeemed, mga kapatid. We are redeemed. Binili na po tayo in the Galatians 3:14. We are new creature na, mga kapatid. Bago na tayong nilalang, mga kapatid. Sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, sa 2 Corinthians 5:17. We are new creation na, mga kapatid. Lahat ng nakarinig ng salita ng Diyos, bago na po tayo, binago tayo sa kanyang salita. Praise the Lord. Hallelujah. We are accepted in the beloved God, mga kapatid. Kahit tayo'y makasalanan, ina-accept pa rin tayo sa ating Panginoon. Tinawag pa rin tayo, mga kapatid. Kaya yan po ang pinaka-importante na alam po natin, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Gi-accept tayo kahit tayo makasalanan. Praise God. Hallelujah.
Dahil sa kanyang biyaya, sabi ni Apostol Paul sa taga-Episo, mga kapatid, chapter 1, verse 6, sa ikakapuri ng kaluwalhatian ng kanyang biyaya na sa atin ay ipinagkaloob na masagana sa minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Pinagkalooban tayo ng mga magagandang mga friend, amen, mga mabait na pamilya. Wow, thank you Lord. Yung mga hindi naman lahat friend mga kapatid ay sila po itotoong friend, pero salamat dito mga kapatid sa area of sanctuary, mga totoong friend po tayo dito. Nandoon po yung unity mga kapatid. Amen? Kaya nandoon yung pagtutulungan po. Encourage one another. Kung meron mang nabibigatan, sharing mga kapatid. I-share po natin. Lahat po tayo ay kumbaga magtulungan mga kapatid para ma-overcome po natin yung mga haliwe sakit na naranasan sa bawat isa mga kapatid. Dahil ang isa, pag magtutulungan yan mga kapatid na merong may nasasaktan, nagtutulungan sila, ay magkakaroon ng hallelujah, kapayapaan habang nabubuhay tayo dito sa mundo. Amen? Praise the Lord. We have already forgiveness of our sin mga kapatid. Amen? Pinatawad tayo sa ating Panginoon. We are ready na mga kapatid. Kaya we are more than conquerors, mga kapatid. Tayong lahat ay nagmamadaogo na kung sa Bisaya pa. Lahat po tayo ay, hallelujah, talunan na po yung kaaway mga kapatid. Pag nasa Panginoon tayo, walang tatalo sa atin mga kapatid. Amen? Kaya, 5 way to quiet your mind, mga kapatid. Number 4, mag-focus ka sa ngayon. Amen po ba? Amen po ba mga kapatid? Taas po ninyong kamay dyan kung nandyan po kayo. Mag-focus kayo sa ngayon. Kahapon tapos na yon. Ngayon na ang ating i-focus. Bukas hindi pa natin alam ang mangyari bukas mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Magpo-focus pala tayo sa ngayon. Yung ibig sabihin mga kapatid, yung natapos na, huwag na po natin yung ulit-ulitin pa. Kasi minsan ang isang tao kasi bibigyan pa niya ng ano yung nasa nakaraan niya, bigyan pa niya ng yung na problema na tuloy mga kapatid. Kaya kung tayo po ngayon, napag-isip-isipan po natin, huwag natin i-focus pala sa kahapon mga kapatid. No turning back. Amen? No turning back sa ating paglilingkod sa Diyos. No turning back mga kapatid. Amen po ba mga kapatid? Narinig po ba ninyo ako mga kapatid? Hallelujah. I-develop po natin yung faith natin, paano tayo mga kapatid magpatuloy. Amen? I-develop po natin na focus lang po tayo sa mga ginagawa ng ating Panginoon. Hindi ako naniniwala mga kapatid na wala tayong mga failure na nangyayari sa buhay. Marami tayong failure mga kapatid. Amen? Marami tayo. Pero ang aking masasabi sa inyo mga kapatid, lahat tayo dumaan sa pagiging failure mga kapatid. Pero wag natin yung pukusan, yung mga kundi gamitin natin yun para tayo po mga kapatid, hallelujah, ay magpapatuloy mga kapatid. Marami man tayong mga pinagdaanan, lahat tayo mga kapatid, marami tayong pinagdaanan. Marami tayong mga, parang sabi natin na, hindi ko na kaya. Pero anong sabi ito? Focus ka lang. Focus ka. Anong sabi dito mga kapatid? Focus ka sa ngayon. Kahapon tapos na. Tapos na yung nagawa natin na kasalanan, tapos na yun. Focus ka ngayon. Baguhin mo yung sarili mo ngayon na. Amen? Huwag mo nang ulit-ulitin pa yung pagkakamali mo na palagi mo na lang sinasaktan yung sarili mo. Amen mga kapatid? Sabi sa Isaias mga kapatid, okay, Isaias 43 verse 18, okay. Basahin po natin ito mga kapatid ha. Isaias 43 verse 18. Basahin po natin ang Isaias. Okay. Kung meron po kayong Bible, mga kapatid, hanapin nyo po dyan ang Isaias. Nasa Old Testament po yan, mga kapatid. Amen. 43 verse 18 po, mga kapatid. Anong sabi dito? Verse 18, huwag ninyong alalahanin ang mga dating bagay. Wow! Paalala po mga kapatid ha, huwag nating alalahanin ang dating bagay. Huwag nating alalahanin ang mga dating bagay o bulayin man ang mga bagay na nauna. Dahil tapos na yun mga kapatid. Amen? Focus tayo ngayon sa ating napakinggan. Focus tayo ngayon sa ating tinatahak. I hope no na hindi po tayo mahimagod mga kapatid. Lalo na sa ganitong mga gawain mga kapatid dahil napakasarap po mga kapatid na tayo po ay makilala natin ang ating Panginoon.
Napakasarap po mga kapatid na kahit tayo po ay minsan nagkakamali, pero nandoon pa rin yung pagmamahal at nandoon pa rin yung pagpaalala sa ating Panginoon. Napakasarap mga kapatid sa isang taong marunong po siyang tumitingin na, Lord, makasalanan po ako. Lord, hindi po ako perfect. Napakasarap po isipin sa isang taong ganun mga kapatid. Pero pag yung tao na sinasabi, hindi ko na kailangan yung word of God, alam ko na yan. Ibig sabihin mga kapatid, full of prideness mga kapatid. Maraming salamat sa inyo dahil lahat po tayo dito ay nasabi natin lahat po tayo ay makasalanan mga kapatid. Pero salamat kung ano man po ang nagawa natin mga kapatid, focus sa mga yun na mga kapatid. Focus sa ngayon. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Focus ngayon mga kapatid. Kaya natapos na yung mga nagawa nating pagkakamali, focus tayo ngayon mga kapatid. Kaya praise the Lord, purihin ang ating Panginoon. Number 5 na po tayo, last but not the least po, I hope na sa 5 way na ito mga kapatid, meron din po tayong nakukuha. Amen? Mag-focus ka sa positibong mga bagay sa paligid. Number 1, mag-focus ka sa positibong mga salita. Amen? Ibig sabihin, may negatibo palang mga salita. Yes, meron mga kapatid. Meron talaga. Yung mga negatibo nga mga paninirang puri mga kapatid. Amen. Paninira, yung mga negatibo na hindi ka magaling. Huy, ikaw kapatid, hindi ka maganda mag-awit. Huwag kang umawit. Yan po is negative. Yan mga kapatid. Kaya gawin mo yung positive. Para to sa Panginoon yung inawit ko. Hindi para sa'yo. Pero salamat sa Panginoon na wala po yan dito sa area of sanctuary. Kung meron man yan, magbago na tayo. Amen? Dahil lahat po dito, welcome kahit anong boses natin, ipagamit natin sa Panginoon. Wala pong sinong magsasabi, uy, wala kang karapatan mag-awit kasi. Wala, hindi po yan magagawa sa isang mga totoong Christian. Amen? Kung meron man magsasabi niyan, ibig sabihin, mga kapatid, hindi yan lalago yung nagsasabi ng ganun. Amen? Mag-focus ka sa positibong salita. Number 3, matuto kang mag-meditate sa Word of God. Amen. Ang Word of God mga kapatid, ito po ang ating kumbaga ito po ang ating tinatawag, ito po ang magpapalakas sa atin. Anong sabi sa Episo? Okay, tingnan po muna natin ang Episo mga kapatid 6. Kung tayo po ay may Biblia, open naman po tayo mga kapatid na magbasa para po hindi po masasabi na ako lang po. Ang Biblia po, ito po ang ating, kung baga mga kapatid, tayo nagbili ng mga gamit. For example, computer, meron yang mga, kung baga mga kapatid, basahin natin paano natin i-charge, paano natin i-open, saan ang start. Kaya pinaka-importante ang Biblia, mga kapatid. Paano tayo mag-start sa spiritually journey natin? Ito po ang pinaka-importante, mga kapatid. Kung wala pa po kayong Bible, please download po mga kapatid. Dahil ito po ang pinaka-importante na ating spiritual journey. Paano tayo magsimula sa pagiging Christian? No? Ina-encourage ko po kayo, mag-download po kayo mga kapatid, electronic. Pwede lang po electronic mga kapatid, gamitin po natin. Hallelujah. Para po sa ating journey sa spiritual. Hindi po tayo pwede dito puro na lang laro. Kung meron po kayong mga laruan dyan sa inyong mga gadget mga kapatid, pwede ba natin yan? O kung sa panahon ngayon, pwede ba natin na mag-download din po tayo ng mga Bible mga kapatid para po makilala natin ang ating Panginoon. And then mga kapatid, pag ma-download na po tayo ng mga Bible, praise God, kung sino po yung nag-word of God, please mga kapatid, basahin po natin. Kasi hindi po inaalaw ng Panginoon na sa pastor lang po tayo or baka mali ang mga naturo po. Kailangan po natin basahin po din natin yung mga binigay ng verses mga kapatid. Yun po ang patunay. Praise God. Anong sabi sa Episo mga kapatid? Episo 6:12. Okay? Hallelujah. Dito na po tayo magsimula sa Ephesians o sa Episo 6:10, 6 mga kapatid. Sa pagkatapos-tapusan, mga magpalakas kayo sa Panginoon at ang kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ano po daw ang kapangyarihan mga kapatid? Nasa Panginoon lang po mga kapatid. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Praise the Lord. Hallelujah. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay.
Ano po daw ibihis natin mga kapatid? Hindi po yung mga negatibo, kundi yung salita ng Diyos na araw-araw nating napakinggan dito sa BR na ito mga kapatid. Kaya thanks God. Hindi po kayo nagkakamali na mga opinion. Hallelujah. Kung kayo man ay naggawa ng ganito mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Magbihis kayo. Ito pong makapagpalinis sa isang tao. Once na tayo po ay napakinggan natin ang salita ng Diyos. Hallelujah. Believe ako sa isang tao pag hindi niya naramdaman ang salita ng Diyos mga kapatid. Believe ako sa isang tao dahil dito sa salita ng Diyos, dito natin ma-develop yung faith natin mga kapatid. Ang tanging nagbibigay mga kapatid, hallelujah, ng kalakasan sa isang tao ay ang salita lang ng Diyos. Tunay kasayahan, doon mo makukuha yung tunay na kagalakan, tunay na kapayapaan ay walang iba mga kapatid, doon po sa salita ng Diyos. Kaya ini-encourage ko kayo, download mga kapatid sa mga bago lang. Kailangan mong magbasa ka ng Bible. Pray without ceasing. Hindi ka lang mag-pray dahil gusto mo, dahil may hinihingi ka. Mag-pray ka dahil binigyan ka ng Diyos ng bagong pag-asa, bagong buhay mga kapatid. Praise the Lord. Kaya minsan ang mga tao, mga kapatid, hindi na nagpatuloy dahil po nagpupokus po siya sa mga nangyayaring masama sa kanyang buhay. Nangyayari na hindi kaaya-aya mga kapatid. But kung meron kang salita ng Diyos, ito pong simula na mag-grow po yung faith natin, na nagbibigay ng tunay na galak, tunay na kasayahan, tunay na kapayapaan mga kapatid. Anong sabi sa ating key verse mga kapatid? Ang kapayapaan ay binibigay ko na sa iyo. Hindi mula dito sa mundo lang mga kapatid. Yung kapayapaan dito sa mundo, makabili ka ng bagong gadget, bagong mga damit mga kapatid. Pagkatapos niyan mga 3 araw o 1 buwan mga kapatid, hanap ka na naman, mayroon pa namang iba, bili na naman tayo mga kapatid. Pero pag once mga kapatid na nakilala natin ang Panginoon, masasabi natin mayroon na tayong contentment mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Pag meron na tayong Panginoon, nakilala mo na ang Panginoon, hindi ka na humahanap pa ng iba dahil doon pa lang ramdam mo na yung peace mga kapatid. Yung kapayapaan na masasabi mo, hindi ko to, hallelujah, nakamtan dito sa mundo. Praise the Lord. Hallelujah. Anong sabi sa key verse natin mga kapatid? Hallelujah. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay sa sanglibutang ito. Ang ibinibigay ko sa inyo ay huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Praise the Lord. Hallelujah. Sino pong takot dito mga kapatid? Kaya nandito po ang salita ng Diyos. Huwag kang matakot sumubok ulit. Huwag kang matakot. Hallelujah, humakbang ulit. Ulitin mo po yung mga ginagawa mo. Nagpapaligaya sa ating Panginoon. Kung gusto mong kausapin ang Panginoon, read your Bible mga kapatid. Read your Bible. Bago ka manalangin, Lord, bigyan mo po ako ng words ngayon. Dahil nais ng Diyos kausapin mo siya, ito po ang ating Bible mga kapatid. Kaya anong sabi natin? Meditate the Word of God. Meditate the Scripture mga kapatid. Kung hindi natin naintindihan mga kapatid, anong sabi? Hallelujah, basahin natin. At humingi tayo, Lord, hallelujah, ito po yung message mo Panginoon, hindi ko po naintindihan Lord. Bigyan mo po ako Panginoon na maintindihan ko po ito. Amen ba mga kapatid? Praise the Lord, hallelujah. Kaya dito po mga kapatid, mag-meditate tayo. Matuto tayo mag-meditate sa mga Word of God. Dahil ito po ang magbibigay sa atin ng kalakasan, kapayapaan sa ating buhay mga kapatid. I believe, kung tayo man ngayon ay bago pa lang, start your day to read the Bible. Kahit isa lang chapter, Lord, ito pong magbabasa po ako. Lord, bigyan mo ako ng knowledge, wisdom, understanding. Anong sabi sa James mga kapatid? Kung sino sa inyo ang nakukulangan ng karunungan, humingi kayo sa akin at ako'y magbibigay ng sagana. Praise God. Thank you Lord. Yun po mga kapatid ang promise ng ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid?
Doon sa James po, mga kapatid, kung basahin po natin yan, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-alinlangan. Merong kondisyon. Lord, humingi ako pero mayroon kang sinasabi na parang di yata yun ibibigay. Mayroong doubt. Ibig sabihin, humingi ka na walang pananampalataya, hindi yan ibibigay. Pero anong sabi dito, mga kapatid? Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anuman pag-aalinlangan, sapagkat ang yaong nag-alinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipapadpad sa pagkabila-bila. Ibig sabihin, mga kapatid, pag humingi po tayo, maniwala po tayo. Yun po ang kondisyon ng ating Panginoon. Baka sabihin mo po, ay humingi naman ako, hindi naman ako binigyan ng Panginoon. Baka nagduha-duha ka. Mura ka kanang bagyo ba o dagat, balod sa dagat nga bisan asa lang, mga kapatid. Pero pag ang taong may prinsipyo, barugi ang imong prinsipyo. Barugi ang imong pag may prinsipyo ka, mga kapatid. Kung may prinsipyo tayo, wag po nating ikambyo diri sa libutan, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to God. I feel the presence of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi niya dito, mga kapatid, sa Santiago. Praise God. Pamute dira, mister. Praise God. Hallelujah. Anong sabi dito, mga kapatid? Hallelujah. Sa Santiago o James 1:8. A double-minded man is unstable all his way, mga kapatid. Kailangan walang pagduda-duda, mga kapatid. Pagduha-duha. Amen, mga kapatid. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga, mga kapatid, na matanggap niya o walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Pero once na hindi tayo nagduha, anong tawag doon, mga kapatid? Double-minded man. Amen? A double-minded man is unstable in all his way, mga kapatid. Kaya meditate the Word of God. Pinaka-importante, mga kapatid. Hindi po ninyo maintindihan kung ano po ba talaga, Lord. Saan ba pa ako nabilog? Pinaka-importante, ini-encourage ko po kayo, mga kapatid. Meditate the Word of God. Okay? Ang last but not the least, mga kapatid, makinig ka sa mga music, Christian music. Ito po din ang makapagpagaan sa loob natin, mga kapatid. Pinaka-importante pala ito eh. Amen? Pinaka-importante yung Christian music, mga kapatid. Ito po ang ating pakinggan. Ito po ang ating pakinggan, mga kapatid. Para maging magaan. Hindi nyo alam, mga kapatid, na ako, ganun din po ako that time. Yung hindi ako makatulog, yung music ko po is Christian song, mga kapatid. Nakatulog po ako hanggang magising po ako, naka-Christian song po ako. Hindi ko po patayin yung message, ganun, mga kapatid. To God be the glory, mga kapatid. Nag-grow po spiritually. Kung paano po ako nag-grow, ganun din po ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid. Amen? Purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Last na verse, mga kapatid, dito sa ating teksto, makinig ka ng mga Christian song. Ito po ang magbibigay na quiet your mind, mga kapatid. Kasi kung makinig ka doon sa mga music na mga worldly, siyempre, yung mga, sana dalawa yung puso ko. Hindi naman yun maganda kasi paano ba yung dalawa yung puso? Buot-buot ko ka. Isa ra dyan niya tong puso ba? No? Gusto pa na yung dalawa yung puso ninyo? Nako, mga kapatid, hindi yan maganda. Kaya minsan yung iba kasi, sana dalawa yung puso ko. Tingnan nyo, pinag-pray pa nilang sana dalawa kasi dalawa pala yung mahalin nila. Hindi pwede yan, mga kapatid. Amen po ba? Nakarelate kayo diha, no? Hala, lagi na kayong umawit siguro na dalawa yung puso ninyo. Hindi yan Christian song, worldly yun. Alam nyo ba, worldly yan, mga kapatid. Kaya kung inawit nyo na ngayon, sabihin nyo na, Panginoon, linisin mo na yung puso ko, Lord, na punong-puno ng gulo. Amen? Tinatawanan nyo na. Kung nakarelate talaga kayo, siguro umawit kayo, pinag-pray nyo, Lord, sana dalawa na lang yung puso ko. Kasi dalawa yung mamahalin ko. Isa lang. Hindi pwede, mga kapatid, dalawa. Amen? Praise God. Tawang-tawa si Brother Ram. Brother Ram, umayos ka dyan. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon.
Isa lang yung puso natin. Pero yung kamundo mga kapatid, sana ikaw na lang. Sana ikaw na lang. Praise God. Hallelujah. Kaya minsan ang tao mga kapatid dahil sa song na yun, hallelujah, minsan nakalimutan na niyang may asawa siya. Kaya mga kapatid, hallelujah, na-impluensyahan siya sa makamundong mga awit. Amen? Mayroon pang awit, ano pa yun? Ano nga yung awit ng kapatid, yung mga worldly ba? Hindi na worldly mga kapatid. Ngayon, sabihin natin, itataas kita. Ang Panginoon na, itataas natin, hindi na yung juwa natin. Praise God. Kasi, kung juwa yung itinataas natin, pag tayo po'y iniwan ng juwa natin, iyak-iyak naman tayo. Pero mga kapatid, seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all these things shall be added unto you. Huwag na kayong umawit ng sanang dalawa yung puso, mga kapatid. Huwag na kayong umawit na, ikaw nahulog na sangit. Nako, mga kapatid, impas yun ang nasangit ninyo dira. Nakarelate ito Nahulog sa langit. Ikaw yung bigay ng may kapal. Buot-buot. Bisag may asawa na. Nagbuot-buot pa kag ikaw ang bigay may kapal. Mga kapatid, take note. Natawa sila. Ako, totoo talaga ito ba? Siguro umawit to sila na, ikaw nahulog. Nasangit mo ba ito mga kapatid? Sorry naman, di ko alam yung lyrics. Saan nasangit? Sa puso mo? Nagtawanan na sila. Naku mga kapatid, i-change na natin yun, mga attitude na yun ha. Huwag na kayo umawit na nahulog, nasangit sa imong kasing-kasing. Kundi ang awitin natin, ang Panginoon na ang mapuri. Amen? Praise God. Purihin natin ang Panginoon sa umagang ito. Na-blessed ba ang lahat? Huwag na kayo umawit na nasangit mga kapatid yung nahulog sa langit. Ano yun? Ikaw nahulog sa langit. O ikaw ang hulog sa langit. Ano ba yun mga kapatid? Yun ba yun? Okay, mauna na. Pero ngayon, dahil tayo po ay napaalalahanan, makinig tayo sa mga Christian song. Ibig sabihin, God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemy defeated, and we will shout it out, shout it out. Yun na po ang ating awitin. Nagkaintindihan po ba, mga kapatid? Hindi na yung mga makamundo ha. Praise God. Purihin natin ang Panginoon. Pinakamaganda po. Ito po is 5 way to quiet your mind, mga kapatid. Hindi na po makamundo yung isip natin, kundi yung mag-glorify po ang ating Panginoon. Hindi na po yung kung sakaling ikay lalayo, dalhin mo pati ang puso ko. Tuo. Tuo mo mga kapatid. Kung sakaling ikay lalayo, dalhin mo pati ang puso ko. Binuang man ang kantahan na, oy. Talagang natawa sila. Naku, Diyos ko Lord. Dami pala dito umiibig ba sa libutan. Amen? Pero baguhin natin yan kapatid ha. Hindi po maganda sa ating Panginoon. Okay po mga kapatid, nagkaintindihan po ba tayo? Praise God. Okay lang naman yun. Napaalalahanan tayo ngayon. Talagang nagising yung mga kaluluwa nyo ba? Tingnan nyo kasi. Tingnan nyo yung mga awit nyo kasi nahulog nahulog na sangit. Ano ba yung mga kapatid? Bigay ka ng may kapal, pero may asawa pala. Ako, Diyos ko Lord. Dahil po tayo po ay napaalalahanan ngayon, I hope na mayroon pong pagbabago. Amen mga kapatid. Okay, last verse na po tayo, napahaba po tuloy ako doon. Sige. 1 Corinthians 6:12, anong sabi? Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat ay nararapat. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ako nagpasakop sa kapangyarihan ng anuman. Praise the Lord! Hallelujah! Anong sabi ni Apostol Paul, mga kapatid? Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi lahat nararapat. Ibig sabihin, dili pwede. Amen po ba mga kapatid? Hindi maganda, kaya baguhin. Kailangan baguhin dahil hindi maganda. Praise God! At hindi nararapat. Kaya sa ating buhay ngayon, kung tayo man ay mahilig sa mga Christian worldly song, baguhin na natin, unti-unti na nating i-apply ang salita ng Diyos. Hindi na po tayo doon
palad. Ano ba ito? Mangguhit ng palad. Ano ba ito mga kapatid? Yung mga kanta ba na matatawa ka mga kapatid kasi ngayon pag makarinig ako ng worldly song, pasensya naman kayo kung kayo po ay unti-unti lang po nating hingin sa Panginoon dahil nandito po ang kapayapaan sa salita ng ating Panginoon mga kapatid. Huwag po kayo magalit sa akin. At yun po, dinala po tayo dito. Hindi ko po alam na papunta pala tayo dito. Alam ko naman po mga kapatid na ang BR na ito, unti-unti po tayong baguhin sa ating Panginoon, ha? Huwag po kayong magalit sa akin dahil po is totoo naman po talaga mga kapatid. Sabi nga dito sa ating binasa mga kapatid. Amen? Glory to God. Bukas Sister Jenny, huwag ka nang mag-word of God dito. Ah, anong tawag dito mga kapatid? Naigo, jud mi ba? Praise God, malay ko bag naigo ba dayo mo nga ning kanta mo hulog na sangit mga kapatid, malay ko ba? Nahulog na sangit. Nasangit pag yun, nahulog, nasangit, sakita, uy. Okay, untog nahulog niya, pum, nahulog ba? So, nasangit pa yun, perting luoya, mga kapatid. Praise God, ang kanta lagi nga, mga worldly, mga kapatid, di yun maayo ni ba? Kay nasangit man, nahulog, nasangit pa yun, perting luoya, di yun maluwas ning. Ay, natawa ko doon, dito diba, dinala pala tayo doon na salita ng Diyos. Okay, mga kapatid, ang key verse po natin, John 14, verse 16, 27. Ang sabi, ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay sa sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulumihan ang inyong puso ni matakot man. Huwag tayong matakot, magsimula tayo ulit mga kapatid. Amen? Ang lahat po ngayon na magsimula ulit, itaas ang kamay at tayo po ay manalangin. O Lord Jesus, makapangyarihan namin na Diyos, hallelujah, sinasamba ka po namin Panginoon, pinupuri ka po namin Panginoon. Lord, hindi po namin kaya baguhin ang aming sarili. Hindi po namin kaya Panginoon kung ano po ang nararapat. Let your will be done, Lord. Kami po ay sumuko na Panginoon dahil ang kamundong ito, iiwan po namin ito, Lord. Sana iiwan po namin ito na mayroon po kaming legacy na maiwan, Panginoon. Magagandang legacy na maiwan namin sa aming pamilya, friend, Panginoon, at lalo na sa aming mga pamilya. Nagawin po namin yung kalooban mo at ikaw po ang mapupuri, Lord. Ingatan mo po ang mga kapatid ko dito sa area of Sanctuary, Lord God. Patuloy ka pong mangungusap, patuloy mo pong pagpalain. Hindi lang physical, kundi Lord, spiritual, financial, lalong-lalo na ang aming pananampalataya na mag-grow po kami, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sana po ang napakinggan namin ng mga salita, ito po'y titimo sa aming mga puso. At ito po, Panginoon, ay gagawin po namin. Sa tulong at habag mo, Lord God, bakuran mo po ang BR na ito ng iyong banal na espiritu na walang sino man, Panginoon, na makapasok dito na mga masasamang espiritu. Maging totoo po kami, Panginoon, na maglilingkod sa iyo dahil wala pong natatago o natatakpan man sa iyo, Panginoon. Lahat po ay nakikita mo, Panginoon, kung ano pong desire namin sa puso namin. Kaya Lord God, maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga kapatiran kong nakarinig ng salita mo Panginoon. Nawa ito po Panginoon ay inyong basbasan at ito po'y titimo Panginoon sa aming mga puso. Maraming salamat Lord God. Salamat sa inyong speaker na ginamit mo po dito ngayon. Pagpalain mo po Panginoon sa aking trabaho at sa lahat ng nakikinig sa mga OFW, taga Pilipinas Panginoon. Pagpapala, siksik-liglig na pagpapala, blessing upon blessing, ipagkaloob mo po sa bawat isa. Maraming salamat Lord God, sa iyo ang mataas na papuri, pasalamat sa umagang ito. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. To God be all the glory mga kapatid. Ang kapurihan po ay para po sa ating Panginoon. Back to you, host. Thank you po and be blessed and be a blessing to us. Thank you.